So ayun, magandang araw sa inyo lahat mga paps, no? So meron pala tayong tanggap ngayon isang LG. Yan, LG 50 inches. Ito yung kanyang model, 50 UQ850 PSB. So ang problema nito, yung kanyang problema. Medyo tagilid yung ganitong repair kasi mahirap nang gawin to. Lalong lalo pag mga ganitong problema. So saksak ko. Angat natin. Nag-oscillate naman siya. Pero ayan yung kanyang problema. Ito yung lalabas sa kanyang screen. Ayan. Bar lines issue. So tulad po ito ng problema ng mga Devant 204 na hindi natin talaga magawa, no. Yan yung mga problema na yan. Ano, panel issue po yan. So kahit anong tanggal natin dito, magtanggal tayo ng left. So bar lines pa rin yung right. So magtanggal tayo sa may right, yung left, bar lines pa rin yung kanyang resulta. So kahit mag-block pa tayo dito ng kanyang mga clock signal, yung kanyang clock signals dito sa may side na to, sa may gilid. Dito na side yung pin number 2 hanggang 15 pins. 2 to 15. Tapos dito naman sa kabila yung kanyang kapares, no. Sa may sa may right side. So ginawa natin yun, tinanggal natin yung left, balik, tapos tinanggal natin yung right. Same pa rin yung resulta niya, bar lines pa rin yung kanyang screen kalahati, no. So kung ano yung nakita natin kanina, yun yung resulta niya. Kahit na matanggal natin yung isang side, kalahating display niya, bar lines. So chinek natin yung dito, yung mga supply niya. Presence po lahat, walang problema. Nandun lahat yung kanya mga supply. Present pala, present. So ito, ano nyo, meron siyang label. Tinanggap natin yung kanyang frame para masiguro natin, ma-check natin yung mga clock signal niya or saka swapping voltage. So ito naman yung label niya. Tapos ito na yung kanyang connection. Yung resistor, chinik po natin yan. Baka nag-open lang. So kabilaan po yan. Chinik natin dito. Saan yan? Chinik po natin yung mga resistor dyan. Isang ano lang naman yan. Fusable resistor. Tapos isang the rest is siya. 100 ohms. Nasa 100 ohms. So okay naman yung kanyang resistance, no? Walang problema. So yung voltahe niya, yung STB natin is yung lalabas ito is negative. So yun, no. Kabilaan po yan, merong 8 volts negative. Tapos yung kanyang LC1, ayan. Swapping voltage niya, LC1, LC2, normal. Ayan, no. So dito naman tayo sa mga LC2 niya. So tingnan nyo. So normal. Din yung mga clock niya to 8, meron po siyang voltahe na 3.6. Hanggang clock 8 po yan dito. 3.6. So normal po yan dito at saka kabilang side. Andun lahat ng mga supply, pero bakit ganito yung kanyang resulta? So ang mga ganitong kasi mga na-experience natin, ang problema nito nasa panel. Hindi po shorted yung panel, kasi kung shorted yung panel, mag-protect po yung ating DC-DC dito sa may ating timing control dito sa may mainboard na naka-built-in na siya. So ito, ang problema niyan is yung kanyang linya sa may glass, nag-open siya. So pwede lang siguro kabilang side lang yung nag-open kasi meron pa namang kabilang side. Pero sa scenario natin na yun is kabilaan po yung kanyang problema. Kabilaan yung nag-open. It's either clock or yung kanyang swapping voltage. Nag-open na po siya dun sa may glass mismo. Kasi chinek natin dito, okay naman yung kanyang resistance, yung linya. Pasok naman yung supply, no? So it's either sa flex or sa may glass, sa puntang glass. Pero kadalasan yan sa may glass mismo kasi yun yung na-experience natin sa may Devant 204. So, pag mga ganitong problema, tagilid tayo dito, no? Kasi ginawa natin, nagpalit na po tayo ng mainboard, so ganun pa rin yung resulta. Sabi sabihin niya, ito sa may panel yung kanyang problema. Kasi meron ding pagkakataon sa may Samsung na bar lines, pero ang problema sa may mainboard. So, ito, confirm na sa may panel yung problema. Nasa glass yung kanyang problema, no? So, wala po siyang side cup kasi siya, JIP panel. Hindi po tayo pwede makapag-bypass. So, pag mga ganito, wala na. Medyo tagilid tayo nito sa mga ganitong repair, no? So sa mga nagtatanong, kasi meron nag-comment sa atin na ganitong model rin, ito anong ginawa rin na nag-modify daw, nag-blocking siya una, walang effect, tapos nag-modify siya ng LC1, LC2, wala din effect. Wala kasing epekto yan kahit anong modify mo dito sa kanyang LC1, LC2 kasi open na po yung kanyang linya, wala na po makapasok na supply sa may panel, so useless pa rin yan. Kahit anong modify mo dyan, same pa rin yung resulta niya kasi nga open na yung linya. So, yun. Ginawa ko lang itong video na to kasi meron
ang tayong kaibigan na nag-comment, ganitong model rin yung kanyang ginawa. So hindi na niya madali kahit anong modification na ginawa niya sa may panel. So same din kami ng ginawa, nagbalik daw siya ng mainboard. Tapos nilinisan yung kanyang LVDS cable, baka sakaling nandito lang marumi lang yung kanyang LVDS cable. So walang nangyari, ganoon pa rin yung resulta. Nag-modify sa may LC2. Ano pang ginagawa niya dito sa kanyang top board? So wala daw epekto, no? So yun nga, nandito sa may glass yung problema, nag-open na po yung linya. So hindi na po makatanggap, wala na po makapasok na supply yung ating panel. Kaya siya nagkakaroon ng vertical bar lines. Ayun. So sana naliwanagan yung ating kaibigan na nag-comment, no? Nag-message sa atin. So ito yung resulta, wale. So negative sa repair. So hanggang dito lang yung video natin mga paps. Sana kahit paano may nakuha kayong ideas sa ating ginawa ngayon, no? Kahit hindi ito nadali, sana may napulot kayong ideas sa ating ginawa ngayon. So make a video as always, and it's your service Ryan Grositech. See you in our next video. Bye bye.